Ang taong bayan dapat ang kumilos dito. Suportahan natin ang dalawa. Dahil epektibo sila sa counterinsurgency. Natutuwa ngayon ang ating kalaban ng gobyerno. At nalulungkot ako kay Congressman Acop na isa kong idolo. Challenge si Dr. Badoy. Pero hindi ko lang alam ang punot dulo. Pero ang masaklap dito, kung alin ang gumagawa. Ang pagkaintindi ko sa sinabi ni Congressman Acop na mas marami pa daw siyang nagawa sa bansa kumpara kay Loren Badoy, kay Doktora. Pero kung i-classified ko ano ang mahalaga, yung ginagawa ni Doktora Badoy ay wala pa akong narinig dito sa national government na gumagawa niyan. Undersecretary, wala pa. Ngayon pa lang. So mas mahalaga ito kumpara sa mga police or military. Dahil sa police military, marami na. Ano nagawa ba natin? Nag-retired tayo. Anong nagawa natin sa armed forces o sa Philippine National Police? Depensa ng demokrasya. Dinipinsa nga natin, pero nandiyan pa rin kalaban. Ang tingnan natin dito, ano ang major accomplishment natin nagawa within your position and ranks? Yun ang tingnan natin. Huwag natin ipagmalaki na may nagawa tayo. May nagawa nga tayo pero nag-retired tayo. Ano ba yun? Anong nagawa nyo? Pero si Secretary, Undersecretary Loren Badoy, siya lang ang secretary na lumalaban sa Partido Komunista. Sino? Sabihin nyo. Na nagsalita ng harap-harapan. Mayroon ba? Mayroon bang congressman? May mga gobyerno ba? Even the military. Limited. At kay Ka Eric, lantaran yung sinasabi. Kaya nga doon, ito pag-uusapan natin, yung General Palparan. General Palparan is very effective in counterinsurgency. Kaya nga pinabagsak ng Partido Komunista. Hindi nila pinapasok sa Senado. Pinakulong pa nila ni Dilima o ng gobyerno ng administrasyon ni Aquino. Dahil very effective si Palparan, kaya ginagawa ng Partido Komunista. Now, effective yung dalawa. Si Secretary Badoy at saka si Ka Eric, effective. Kaya ginawa nila ng paraan. Tuwang-tuwa ngayon ang Partido Komunista. Hindi pa ba tayo nagising yan? Hindi pa ba tayo nagising? Umaagang politika. Nako po. Bansang Pilipinas. Sana Pangulong Bongbong Marcos, ito ba'y utos mo o ikaw ay pinaglalaruan ng iyong mga galamay? Sana hindi naman ganon. Sabi ko nga, magkokomentaryo ako after 2 years sa iyong administrasyon. Kay Pangulong Duterte, after 4 years ako bumira sa kanya. At hinangaan ko ang mga kilos niya. Pero bandang huli, nakita ko pinabayaan niya ang corruption. At nagsawa rin siya sa laban ng droga. Dahil nahirapan siya. Totoo yan, nahirapan siya. Dahil daming kontrabida. Daming perang umiikot, kaya daming kalaban. Pero pinabayaan niya ang corruption. At masaklap pa, mga bata niya pang mga nangnanakaw. O katulad ngayon,
Ang laki ng binilabas ng pera, kung hindi ako nagkakamali, 270 billion, pinagkati-hati sa MUP at sa armed forces. At ngayon, sa laki na ibinigay niya, inirelease, nagkawalaan ng pera. Tingnan mo, yung 4.9 billion, kung hindi ko binulabog yun, wala na. Natutulog na yun. Pero mayroon pa tayong hinabol, 9 billion. Differential ng 2019, January to May. Marami nabigyan, marami hindi rin nabigyan. At under compute pa. So yun yung pag-uusapan natin next year. Malalaman natin. Pero balik pala tayo doon. Hindi yan ang topic ko. Napag-usapan lang natin yun. Ang dapat tayo kumilos. Ipagtanggol natin. Even sa kanilang social media, tayo mga vloggers, kung tayo ay makabansa, tulungan natin si Secretary Lorin Badoy, former Secretary Lorin Badoy, at si Ka Eric. Ituligsa natin ang ating Congress. Na kung tama ba yung ginawa nila. Kung makabansa tayo mga vloggers, tulungan natin sa social media. Salamat at pakinggan nyo ang mga additional legal statement ni former Secretary Harry Roque. Pakinggan natin, ni former Congressman Harry Roque. Pakinggan natin ang kanyang mensahe.